Isang araw bago yung Game 1 ng Lakers kontra OKC Thunder, sa lagay ngayon ng injury ni Luka sa Game 1, naka-rule out na yan agad base kasi mismo sa nilabas na report ni Shams. Si Luka ngayon kahit uma-attend na ng practice game, may shooting drills, nasa slow pat pa rin sa recovery yan. At hindi pa rin yan nakakabalik sa full contact workout Nasa week to week monitoring pa rin yan, hindi day to day kaya possible na hindi nga araw agad talaga yan makabalik sa second round na to. Yan yung inaasahan. Kahit sa interview nitong si Redick, sinabi niyan na kahit siya wala pang update sa lagay ng injury nitong si Luka. Parang wala ding saysay yung special treatment na ginawa sa kanya sa Europe. Sa unang report kasi, malinaw na sinabi kung successful ang treatment, possible makabalik siya mid-series ng first round. 2 to 3 weeks lang dahil nga na-injury siya noong April kontra OKC Thunder. Grade 2 hamstring ang nakuha niya sa MRI, kaya 3 to 6 weeks. Sa kaso ni Luka, early April pa lang na-injury na siya. Second round na ngayon ng May, pero hindi pa rin niya nakakabalik. Nasa 4 to 5 weeks na lumipas. So technically, pasok na nga raw dapat yan sa normal timeline ng hamstring Hindi siya late, nasa dulo na ng recovery window Base mismo rin sa team doctor nila, 10 to 14 days yung binigay na extension sa injury ni Luka ngayon. Kaya inaasahan makakabalik siya sa second round, Game 4 or Game 5 kung may Lakers pa niyan. Medyo magulo kasi dahil sa first round, yan din mismo yung timeline na binigay na kay Luka. Sinabi Game 4 or Game 5 makakabalik na yan, pero bago matapos yung first round, another 10 to 14 days ulit yung nilabas na recovery timeline niya at return date. Kaya parang hindi nababago mula early April siya na injury, second round na ngayon. So technically, 4 to 5 weeks na ang dumaan na mismong nasa timeline para sa hamstring ni Luka, pero hindi pa rin niyang pinababalik. Sapat na sa recovery window kaya yung another 10 to 14 days na binigay sa kanya ng team doctor, sobra na sa recovery timeline nitong si Luka. Ito kasi yung pangalawang beses na nakuha ni Luka yung hamstring injury sa magkasunod na buwan. Kapag repeat injury kasi, mas mabagal nga raw ang recovery, mas mataas ang risk ng re-injury ulit. Kaya parang sinasadya talaga nga raw ngayon ng Lakers medical staff na mas i-priority na lang ang long-term health nitong si Luka at para nga raw hindi na rin makasira sa buong playoffs run nila. Playing bigger, protecting the paint, yan mismo naman yung sinabi nitong si Ayton sa magiging laban nila sa second round kontra OKC. Kailangan nga raw niyang maglaro bilang tunay na anchor sa paint. Hindi lang basta center kailangan maging elite rim protector siya at maging rebounding machine. Mas physical, mas aggressive at mas dominant sa ilalim. Relentless on the glass, yan yung sinasabi niyan. Base kasi mismo kay Redick naman, kapag sinabi niyang change our ceiling, ibig sabihin, tumataas ang maximum potential o kakayahan nila bilang team kapag maganda ang laro ni Ayton. Hindi nga lang kasi basta role player na si Ayton Siya yung isa sa mga pinaka-importanteng pyesa nga raw ngayon na pwedeng mag-dictate kung hanggang saan makakarating ang Lakers sa playoffs na to. Yan ngayon yung inaasahan kay Ayton, lalo't nasa semis na sila. Sa nakaraang series nila kontra dito sa Rockets kasi, mas lumitaw yung halaga ni Ayton, lalo na sa offense at defense. Interior presence, ramdam na ramdam. Nalimit niya si Alperen Sengun sa ilalim. Malaki ang contribution niya sa rebounding at interior depth. Dahil dito mismo, bumagsak ang scoring ng Rockets at yan mismo yung nakikitang rason si Ayton sa magiging series nila kontra sa OKC Thunder na may malalakas na scorer at mabilis na offense. Kailangan ng Lakers ng matibay nga raw na depensa sa loob at si Ayton yung nakikita nga raw na aasahan talaga dyan. Walang ibang no choice. Hindi na rin masama kasi base mismo sa report, nare-realize na nitong si Ayton kung ano talaga yung trabaho niya ngayon sa Lakers. Sinabi niyan, it's gonna be big with me protecting that paint. Alam niya na ngayon na hindi niya kailangan maging pangunahing scorer. Hindi niya kailangan ng maraming touches. Mas importante at mahalaga yung depensa at effort niya, lalo na sa offensive rebound. Siya ang last line of defense. Siya ang magkokontrol ng paint. Nasa kanya nakasalalay kung mapipigilan nga raw nila yung pinakamalakas na atake ng Thunder, lalo na sa perimeter at paint. Dahil ang Thunder malakas umatake sa loob,
umaabot sila ng 50 plus points in the paint per game na mismong sign nga raw ng pagiging dominant ng mga to sa team offense mula sa perimeter at paint. At yan mismo yung kailangan pigilan ng Lakers. Kaya sinabi ni Ayton kapag hindi nila napigilan ang penetration sa loob, halos unstoppable ang OKC. Makikita rin naman natin nung nakarang series na naging susi talaga si Ayton sa rim protection at defense. Kaya natalo yung Rockets at yan nga raw mismo yung kailangan gawin itong si Ayton kontra ngayon sa OKC Thunder. Isa pa sa problema nga raw kasi ng Lakers, yung 3-point shooting Isa to sa pinakamalaking gap nila ngayon sa series. Kakaunti ang 3-point attempts, mababa rin ang 3-point makes nitong Lakers. Ang Thunder, top 3 sa 3-point attempts at 3-point makes Mas modern at mas explosive ang offense ng OKC, lalo na sa dalawang sunod na season na dumaan. Kaya yung pinakamalaking question nga sa kanila, kung kaya nilang sabayan yung efficiency nitong OKC Thunder sa series game na to, best of 7. Kahit maganda kasi ang depensa ng Lakers, problema nila ang shooting consistency. May mga laro laban sa Rockets na maganda ang depensa nila pero could not make shots. Hindi pumapasok yung tira nila, mas maraming attempts ang nagmi-miss at talagang nagiging inconsistent yung shooting guard ng mga to. Kaya nga sa una kong video, sinabi dyan na kailangan nga raw na bumalik yung consistent scoring at shooting nitong si Luke Kennard tulad ng performance niya sa early game ng first round kontra Rockets. Ganon din si Reeves dahil kung hindi babalik yung consistency ng mga to, malaking problema at possible malaking point differential ang iiwan sa kanila ng Thunders. Kaya kailangan nga raw ng mga to sumabay sa efficiency na mayroon ng OKC. At para makasabay ang Lakers sa Thunder, kailangan nila ng mas maraming 3-point attempts. Hindi lang efficiency, dapat may volume din. Consistent scoring mula sa mga role player Hachimura, Kennard, Smart at Reeves. Dapat mas maging aggressive sila sa team offense at punan yung pagkawala ni Luka dahil wala silang shot creation, gravity at yan yung kailangan nila.